Kamusta mga Repapit? Si Alex Ansito at nandito na naman tayo sa aking panibagong episode na kung saan ay magsisilbing self-improvement. At sa video na to ay unti-unti nating tataryahin yung mga ilang important things na dapat nating nalalaman, na dapat nating binivisualize at ina-observe at ina-exercise para sa mas maganda nating pamumuhay kahit man lang sa pang-araw-araw. Diba? Ngayon, I'm hoping na sana ito ay makapag-inspired sa inyo. I'm hoping itong ilang minutong bibigay ko ng pre-seminar about self-improvement ay magawa kong ma-drive kahit man lang ilan sa inyong nalolood ngayon. Itong ituturo ko dito, itong i-discuss natin ay ina-apply ko din to sa sarili ko everyday, at sa mga following days ng aking buhay ay ganito pa rin ang aking i-apply. Ngayon, bago tayo magsimula, kasi ang topic nito is like what is your purpose. Medyo hindi sa masyadong ano ko about God or whatever. Kumbaga, isang tabi muna natin yon. Alam naman natin na keso meron tayong purpose sa mundo, bla 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 bla, naggeto ganyan. Pero let's get real, magpakatotoo tayo. Nabubuhay tayo sa mundo bilang tao. Hindi tayo basta pwedeng mag-pray lang na kung saan hindi naman ibibigay agad lahat sa iyo ng mga kinakailangan mo, di ba? Kumbaga, everyday ka, every week kang nagsisimba, pero everyday kinakailangan mong kumain, kinakailangan mong gumastos, kinakailangan mo ng whatever shit na kinakailangan mo para mabuhay. So, sa madaling salita, let's get real, magpakatotoo tayo bilang tao. Ano nga ba ang kinakailangan ng isang tao para mabuhay? So, mag-umpisa na tayo. Ang sabi dito sa aking whiteboard, ang dapat ipapamagat ko dito ay what is your purpose? Pero pag sinabi ko kasing what is your purpose, maaring ilan sa inyong religious, maaring kung ano sasabihin sa akin na kung saan negative agad ang takbo ng isip ninyo. So para mas medyo less stressful sa inyong isipan, lalo na mga religious, mga ganon. So ginawa ko, binago ko yung aking title. Ang sabi dito, how to find your purpose. Parang ang kulit nun, parang sino ba akong gago para malaman ang mga bagay na ganito? Sino ba ako? Professional motivational speaker ba ako? Professional ba ako? Professor ba ako para masabi ko to at maituro ko sa inyo ng tama? Pero ito lang yung masasabi kong something to think about, na kadalasan sa tao, bago nila ma-realize ang mga things na dapat na ginagawa nila, kinakailangan munang isampal sa kanila. Kinakailangan munang may magsalita munang tao para sa kanila, para lang ma-realize nila yung mga maaring pagkakamali or maaring dapat ginagawa nila na hindi nila ginagawa. Kumbaga natutulog, kinakalawang ang isipan nila sa pamamagitan ng isang bunganga ng isang tao o sa pamamagitan ng isang vision ng isang tao, ay nagagawa nilang sindihan yung mga utak nila at mabuhay. Nag-guess yung ibig ko sabihin? So, ang sabi dito sa whiteboard, how to find your purpose. Paano nga ba mapafind o paano nga ba mahagilap ang ating purpose sa buhay bilang isang tao? Or paano nga ba tayo mapapabuti? Paano natin malalaman ang purpose natin kung kahit kailan wala tayong idea? Ngayon, marami akong categories na nilagay dito, pero list can go on. Pero naglagay lang ako ng mga top and priority na category. Ngayon, sabi dito, number 1, learn yourself. Ibig sabihin, kilalanin mo ang sarili mo. Ano nga bang meron sa'yo? Ano nga bang kakayahan kaya mo? Kilalanin mo ang sarili nyo. Natatandaan nyo ba, or kung may nalalaman kayong salita o kasabihan na mahalin nyo ang sarili nyo, kausapin nyo ang sarili nyo, kilalanin nyo ang sarili nyo. Kaya sabi ko dito sa number 1, learn yourself. Number 2 naman, marami akong sabihin doon sa may learn to yourself, pero
I'm just keeping it real small para hindi naman too much hindi masyadong mahaba tong video na to. So ngayon, number 2, learn your heart's desires. So, masabi dito sa may number 2, learn your heart's desires. Ibig sabihin, pag-aralan mo kung ano nga ba talaga tinitibok ng puso mo. Pag-aralan ninyo ang sarili ninyo kung ano nga ba talaga yung pinakamimithi nyong mangyari sa buhay. For example, pinakapangarap nyo makarating ng Amerika. Bukod sa pagkakaroon ng sarili nyong bahay, di ba? Pagkakaroon nyo ng high-end, high-class na kotse, whatever, mga material stuff, or sa relationships man, or whatever, di ba? So, you gotta learn what's your heart's desires, di ba? Ngayon, pwede ko talagang ipa-emphasize bawat category, pero pucha, kahit isang oras hindi sasapat para ipaliwanag ko lahat ng ganito. So binibigyan ko lang kayo ng quick rundown ng mga categories na to na how to find your purpose. So number 3 naman, learn your true passion. So ibig sabihin na ito, learn your true passions, pag-aralan ninyo kung ano nga bang bagay na meron sa inyo. Yung talagang pinakagustong gusto mo, na talagang feeling mo ang galing-galing mo ron, ang talino mo ron, di ba? Maaaring tatrabaho ka kunwari as a sales clerk, di ba? Maaaring nagtatrabaho ka as a waiter, maaaring nagtatrabaho ka ng kung ano-anong klaseng trabaho pinasok mo, pero kahit kailan hindi mo pinapalo ang sarili mong passion. Kunyari, mahilig ka mag-rap, mahilig ka mag-DJ, mahilig ka mag-paint, mahilig ka tulad ng ginagawa ko ngayon, mahilig kang magbigay ng speech, magbigay ng some kind of inspirational stuff, di ba? So ipalo mo yung ganon. God knows, who knows na maaring doon ka pa mapabuti. Dapat pinapalo natin ang first instinct natin kasama ang ating mga passions. Dahil ako, naniniwala ako, malaki ang chances na mapabuti ang buhay natin doon. Maaring hindi agad tayo maging milyonaryo, pero it can help, even though just a bit. Diba? Kesa sa wala tayong ginagawa sa buhay. Saan kayo pa pwesto? Tinatry mong hanapin ang purpose mo at ina-exercise mo ang iyong passion instead of working sa kung anumang employment na hindi mo naman gusto, hindi mo kinasisiya. So you gotta find your own passions and then try to enhance it, improve it, and then exercise it, di ba? So number 4, eto, nandito na naman tayo sa salitang Diyos, or nandito na naman tayo sa may pulidong, sa may parang some kind of section ng pagiging religious. So, ang sabi dito sa number 4, learn what God gives you. Pag-aralan natin kung ano man ang binigay sa atin ng Diyos. Natatandaan nyo ba ang salitang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? Binigyan tayo ng awa. Ano yung awa na yon? Binigyan tayo ng talents, skills, gift. Binigyan tayo ng mga katangian na most of the time, in majority, hindi natin ginagamit, hindi natin ina-exercise. Dahil some people, they know that they have hidden talents, skills, whatever, but they just don't know where to pull it. They just don't know where to start. They just don't know how to use it. Diba? Meron naman tao, they don't really have that much idea na meron silang capabilities. Hindi lang sila nagsasaliksik sa kanilang mga sarili. That's why, sa ilang category ko, 1, 2, 3, learn yourself, learn your heart's desire, learn your true passion. Hindi lang sila masyado nagsasaliksik, kaya hindi nila nalalaman na meron silang pwedeng ipagyabang. Nag-guess yung ibig ko sabihin? So, that's why, this is number 4. Learn what God gives you. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag-aralan mo yung mga katangian na binigay sa iyo ng Diyos. Kapag hindi mo ginamit itong skills, talent, o kapangyarihan na to,
babawiin sa iyo ng Diyos yan. Kasi kahit ikaw man tao, nagbigay ka ng tulong o whatever sa isang tao na gusto mo sanang tulungan, mapabuti ang buhay, makikita mo, winaldas niya lang. What do you think, how you gonna feel? Anong mararamdaman mo? Anong maiisip mo na itong tao na to tinulungan mo? Lalo na kung lumapit pa mismo sa'yo, tinulungan mo tapos walang ginawa. Winaldas lang ang tulong na binigay mo. Kahit na parang isusubo mo na lang sa bunganga mo, ibinigay mo pa just to help him out. Diba? Binigyan tayo ng katangian ng Diyos, nararapat lang i-exercise natin. Gamitin at exercise. Nasa Diyos ang awa, binigyan tayo ng katangian, nasa tao ang gawa. Kilalanin, alamin ang mga katangian na sa atin ay ipinataw o binigay ng Diyos. I-exercise natin yon. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung ginagawa natin ang mga things na dapat natin ginagawa, base sa kung anumang klaseng mga katangian binigay sa atin ng Diyos, anong kalalabasan natin? E di magkakaroon tayo ng grasya, mapapabuti ang buhay natin, at patatabayin natin ang puso ng Diyos. Dahil hindi natin winaldas, sinayang ginamit sa maling paraan ang ating mga katangian. Kung hindi natin ito nalalaman, kung hindi natin sinasaliksik ang sarili natin, masasayang ang mga katangiang binigay sa atin. Ang gagawin ng Diyos, maaaring kunin sa iyon at ibigay sa ibang tao na much worthy kaysa sa iyo. Diba? Ngayon, dito tayo sa number 5. Learn to unleash, enhance, improve your hidden talents. So, parang nandun pa uli tayo. This time naman, magpapaliwanag ko ng ibang way. Kunwari, ganito kasi yan maaring alam mo na meron kang hidden talents from above, given from above, parang ganon. Maaring nalalaman mo na meron ka talagang katangian na binigay ng Diyos, hindi mo nga lang alam kung saan ka mag-uumpisa. Hindi mo nga alam kung paano yun bubunutin, i-unleash sa sarili mo. Maaring may ibang tao na i-unleash nga pero hindi naman niya magawang i-enhance, i-improve, at lalong-lalong hindi niya kayang i-exercise or gamitin. Kaya nga napaka-importante yung mga ilang category na sinabi ko. Learn yourself, learn your heart's desire, learn your true passion. Kung magagawa natin pag-aralan ng mga things na yan, we're going to be able to unleash, enhance, improve, and exercise our hidden skills. Diba? Nag-guess nyo ibig sabihin? Ang daling paliwanag, madaling intindihin. Ngayon, number 6 naman, learn to overcome your fears. Ibig sabihin nito, para mahanap nga natin ang ating purpose sa buhay, kinakailangan nating matutong paglabanan ang ating mga fears, ang ating mga kinakatakot, mga kutob kaba natin, handa natin dapat harapin at lagpasan. Handa dapat nating labanan to. Kasi kung lagi na lang tayong magpe-play positive, alam niyo yon, play positive sa mga thoughts and visions, mga kung anumang pinagsasabi natin sa bunganga natin na maaari pupunta lang sa tenga natin, papunta sa chamber ng utak natin, at yung bad things na yan magsisilbing pagkain na bad na kung saan magdadrive sa katawan natin kumilos ng negative hanggang sa magkaroon tayo ng negative results. May motivational speaker na professional ang sinasabi niya ay huwag kang makikinig, huwag kang lalapit sa mga negative dahil you will become negative too someday. Huwag kang makikinig, huwag kang nalolood, makikinig ng mga TV station, radio station, o mga sabi-sabi ng tao na panay bad news. Kasi pag panay bad news, panay negative things ang naririnig mo, nakikita ng mata mo, one day you will become as bad as what you had saw and hear. Kasi ganito yan sa tuwing tayo nagsasalita ng negative, lalabas sa bunganga. In the first place, dapat hindi tayo nagsasalita ng negative. Dahil whatever said that you spit, it will become you. Magiging ganun ka. Kung ano yung sinabi mong sa bibig mo, maririnig mo pa.
pupunta sa chamber ng utak natin, na kung saan maraming chamber ng utak natin. May pinaka-smartest, may pinaka-weakest, at may untrained na utak or chamber. So, papasok sa utak natin yon. Tapos maluluto yung bad, negative things na yon. At yun, magsisilbing pagkain sa ating katawan na kumikilos o magda-drive ng negative at magkakaroon tayo ng real negative results. Diba? So, we should always be careful on what our mouth saying. Kung ano ba sinasabi ng ating mga bunganga, kung ano ba yung mga nagiging thoughts and vision natin, dapat tayo maging careful. Kasi nga, kung ano yung nakikita, naririnig natin, anytime soon, pwede tayong maging ganon. Pero kung tayo magsasalita ng pagiging positive, anytime soon, magiging ganon. Kapag isang taong walang masyadong alam, nakipag-hang around sa mga negative na tao, magiging ganon lang din siya. Pero kung isang tao walang masyadong alam, pero kung surrounded siya ng mga professionals, mga mayayaman, milyonaryo, anytime soon, magiging ganon lang din siya. Kaya naintindihan nyo na ang ibig ko sabihin na learn to overcome your fears. Marami akong pwedeng i-explain dito, maipa-emphasize pa ng todo to, pero I don't wanna spend too long time para lang ma-explain to, dahil pwede akong maglagay ng isang katutak pang video, tsaka para hindi naman kayo maboring, di ba? Pero kung talagang positive kayo from the very start, kahit anong haba pa tong video ko na to, paloloorin nyo at iintindihin ninyo. Ngayon, number 7, learn who you want to become few years from now. Ibig sabihin, pag-aralan mo, i-vision mo, pakiramdaman mo, namnamin mo kung ano ang gusto mong mangyari, like 10 years from now, 20 years from now. Ano ba ang gusto mong maging from that years? Kung tayo ay nag-iisip, kung wala tayong much power ngayon, walang magiging buhay sa kinabukasan. Kasi yung kinabukasan huhugot ng energy mula sa current time natin. Kung wala tayong much thoughts and visions na positive, wala tayong much energy, much power para sa ating kinabukasan, ang ating kinabukasan ay pangit. Imbis na magkakaroon sana tayo ng sunny days, imbis na rainy days. Kung wala tayong much power, paglabanan at nalalaman ng mga things na gusto talaga sana natin mangyari in the near future, na papasok tayo doon sa may kasabihan na save for rainy days, na kung saan pag sinabi mong save for rainy days, lagi iniisip natin parang positive yon, pero kung isipin mo parang negative yon. Lalo sa akin, magsasave ka for rainy days, ibig sabihin ina-anticipate mo na may pangit na mangyayari or masamang mangyayari anytime soon, somewhere down the road. Mas maganda yatang baliktarin mo yon, save for sunny day, diba? Kasi magsasave ka, tapos iisipin mo yung sunny day, doon pa lang sa may word na sunny day, ano ba meron doon? Maliwanag, maaliwalas, mahangin, maaraw, bla bla bla. Kung pag sinabi mong save for rainy days, may kulog, kiklat, may baha, may bagyo, diba? So, you are better off to push all your powers, emotions, spiritually, whatever, now, para for the next following years, ay meron kang future na naghihintay sa'yo, at maisasa talaga mo talaga kung ano ang gusto mong maging 10 years from now, 20 years from now. Nagigets yung ibig ko sabihin, diba? Kung wala kayong goal sa buhay, walang score. Hindi ka nagtanim, walang aanihin, diba? So, hanggat maaga pa lang, iniisip mo na agad, binivision mo na agad, ninanamnam mo na, minamatamis mo na mangyari ang mga things like 10 years from now. Gusto mo, kunyari, 25 ka na. Sana bago maging 40 ako, meron na ako sariling bahay. Sana by that time, meron na akong anak. Sana by that time, wala na ako sa kung saan mang bansa na nagtatrabaho ako. Sana nasa Pilipinas na ako, blah blah blah. As in, nilook forward mo na agad kung ano, who you wanna become in the following years or 10 years, 20 years from now.
For example, bibigyan ko yan ng example. Ang sabi ko, yung medyo bata-bata pa ako, line of 20s. Ang sabi ko, sana bago ako umidad ng 40, magkabaya ko. Pero, lahat ng gusto kong mangyari na gano'n, na yung I wanna become like this, wanna become like that, or naiisip ko kung anong gusto kong maging. Wala akong 40 years old, nagkaroon ako ng bahay, 33 years old. Bilangin mo, 40 minus 33, napaaga ng 7 years. So, dapat ganun ang gagawin ninyo. Diba? Sa sobrang pagiging positive ko, nilook forward ko, ninamnam ko, pinil ko, ang aking gustong maging, like for 10 years or 5 years, whatever, ilang years from now, nangyari. Dahil, iyon ang lumabas sa bibig ko, iyon ang narinig ng utak ko, ng tenga ko, pumasok sa wherever chamber ng utak ko na maaring between smartest at weakest or maaari sa untrained na chamber ng utak ko. Pero kahit ganun pa man, tatupad ang gusto kong mangyari. Isipin yun. Ngayon, number 8, learn to dream right as big as possible. Ibig sabihin yun, mangarap tayo ng tama. Marami kasing tao nangangarap ng sa maling paraan. Medyo pahirapan paliwanagan to kung paano nga ba mangangarap ng mali at mangangarap ng tama. Kung mangangarap ka lang din, huwag mo nang lilimitahan ang sarili mo. Mangarap ka ng super laki. Laging sa tuwing dumidiskarte ka sa buhay, ang laging kalaban mo, hindi ibang tao, hindi pamilya mo, hindi ka mag-anak mo. Ang laging kalaban mo ay yourself. Lagi kang makikipag-compete, hindi sa ibang tao. Makikipag-compete ka sa iyo. Halimbawa, kumita ka sa negosyo ngayon sa loob ng isang taon, naka 100,000 ka. Next year, itry mo the best mo na higitan, maitap mo yung 100 na yun. Diba? So, mangangarap ka laging big time na. Wag mo nang lilimitahan. Diba? Pagka nagkaroon ka ng ganitong klaseng opportunity, dapat lagi yung pinaka-highest amount ang titirahin at kukunin mo. Huwag kang kukuha o huwag kang magsasettle for less. Alam niyo yun? Maraming pwedeng explanation kung paano nga ba i-explain ng tama ang mangarap ka ng tama at huwag kang mangangarap na sa maling way. Diba? So, parang ewan ko na, hindi ko na masyadong dahil marami akong category dito na pumapasok sa isip ko habang nagsasalita ako, kaya hindi ko masyadong ma-explain ngayon. Pero ang sinasabi ko nga, yun nga, mangangarap lamang tayo yung big time na, huwag na tayo mangarap ng maliit, di ba? So ganun yun. Ngayon, number 9, learn to be part of a solution than being part of a problem. Maaring narinig nyo na yun, kanino, Chinkitan. Pero sabi niya, be part of the solution. If you're not part of the solution, then you are part of the problem. Ang sabi ko naman dito, matutunan natin maging parte ng isang solusyon imbis na tayo ay ang mismong magsilbing problema. Diba? Pagsikapan natin na wag tayo ang magsisilbing isang problema. Pagsikapan natin na tayo ang mismong magiging solusyon sa problema. Diba? Ibig sabihin nun, huwag ka nang padagdag konsumisyon, huwag ka nang maging problema pa. Imbis na gawin mo yun, maging solusyon ka sa buhay mo at sa buhay ng iba. Diba? So, maging parte ka ng solusyon, huwag ka maging parte ng konsumisyon. Ang kulit na, diba? Ngayon, kung malawak ang utak ninyo, malalaman nyo kung ano ibig sabihin nyo. Huwag kayo maging parte ng konsumisyon, pero maging parte kayo ng solusyon. Ngayon, number 10, learn to avoid negative vibes, thoughts, and visions. So, nandito na rin tayo sa, in-explain ko na to kanina, pero i-explain ko ulit para separate na explanation. Isang basket, may punong-puno ng fresh na tomato. Alam nyo na to, malamang, di ba? Pero hahaluan natin ng mix to. I-remix natin to, di ba? Isang basket, may fresh tomato. Nilagyan mo ng bulok na tomato.
Ilang panahon lang, maaaring kinabukasan, bulok na rin yung iba, unting-unting mabubulok lahat. Ngayon, pagdating sa tao, kung ano yung nakikita, naririnig natin at sinasabi natin na negatives, that's what you're going to become. Magiging ganun ka base sa kung anong sinabi mo, nakita mo, narinig mo. Dahil iyon ang nagpipid sa utak mo na maging ganun ka. Para lang yung pagiging negative at positive. Kung ano ang pinasok natin dito, ganun din ang lalabas. Diba? Hindi ka pwedeng magtanim ng alateris at tutubo ng mais. Diba? Kaya kahit ano, eto, si Chinkitan na naman, dahil alam naman natin, number one inspiration ko si Chinkitan bukod sa kung sino pang iba. Diba? Ngayon, huwag ka makikinig sa mga bad news sa radio. Huwag ka makikinig sa mga bad news sa mga TV. Huwag ka makikinig sa mga pinagsasabi ng maaring pamilya mo, kamag-anak mo, friends, na masyado mo na agad ina-assume na tama yung sinabi nila. Ang unang-unang titignan natin dyan, sa tuwing may naririnig kang negative o bad news sa TV at radio, ang number one golden rule, baliwalain mo yan, i-ignore mo. Huwag kang aasa, huwag kang magre-rely sa ganun. Alam mo yon? Dahil ang takbo ng buhay ng isang tao hindi pare-parehas. Diba? May kanya-kanya tayong diskarte, may kanya-kanya tayong thoughts and visions sa buhay. Diba? Maari yung mga bad news, mga sa TV, radyo, ay maaring applied lang yun sa iba, pero dapat talagang i-play sa iisipin mo, hindi to applicable sa akin. Kaya, there's no such time para dyan. Diba? Hindi para mag-spend ka ng time para sa mga ganyan. Ngayon, kung mismong kapwa tao mo ang magsasabi sa'yo, like mga close sa'yo, pamilya mo, number one haters ng buhay mo, pamilya mo mismo. Pangalawa, kamag-anak. Pangatlo, kaibigan. Sa tuwing sinasabihan ka ng hindi maganda base sa kung anumang klaseng pagpapatakbo ng buhay mo, ang una mong iisipin, huwag ka munang masyadong magpapa-apekto sa mga negatives na sinasabi nila. Kasi titignan mo muna kung ano yung mismo karakteristik yung nagsasabi sa'yo. Yeah. Titignan mo muna, ano nga ba nalalaman niya? Diba? Ano nga ba nalalaman niya? At it's either weak or good etong tao na to. Balansehin mo kung ano yung sinasabi niya. At kahit naman sabihin pa natin medyo true ang sinasabi niya, you should always have belief in yourself. Na yayaman ka, magiging milyonaryo ka, kaya mo to. Diba? Wag mong hahayaan na nakawin sa iyo ang gusto mong mangyari. Wag mong hahayaan nakawin sa iyo ang pangarap mo. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Kahit sino pang professional magsabi sa inyo na geto ganyan, bla 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 bla, nasa inyo pa rin ang kapalaran. Kayo pa rin ang maglalaro. Kailangan, kung walang maniniwala sa inyo at pati ikaw ay hindi naniniwala sa sarili mo, wala kang ang future mangyayari. Tulad na lang dun sa may sinasabi ko nga kanina, kung ano yung naririnig mo, pinapakain mo sa utak mo, iyon ang magiging ikaw. Diba? Kaya ang sabi dito, learn to avoid negative vibes, thoughts, and visions. Kung ano naririnig mo, kung ano yung sinasabi mo, kung ano nakikita mo, iyon ang ipinipid, pinapakain mo sa utak mo. Na kung saan, pag pumunta sa utak natin yun, pupunta sa blood vessel natin, at idadrive yung katawan natin na umakto ng base sa kung anumang naisip mo na negative. So, learn to avoid negative thoughts, visions, mga ganyan, mga negative vibes, di ba? Okay. Number 11. Nako, favorite number 11. Learn to keep your dreams from being stolen. Di ba? Learn to keep your dream from being stolen. Huwag mong hahayaan na nakawin sa'yo ang iyong pangarap. Magkaroon ka ng sarili mong tiwala. Magkaroon ka ng paniniwala, matinding paniniwala na kaya mong gawin to, kaya mong yumaman, kaya mong makuha to, kaya mo lahat. Diba? Kasi kung negative things, negative
thoughts and vision maririnig at ina-absorb natin sa ibang tao, ganun ka rin, magiging ganun ka rin tulad nila. Alam mo yon, magiging ganun ka rin tulad nila na walang tiwala sa sarili, di ba? Mga nagmamarunong lang kesa sa'yo, di ba? Ngayon ikaw mako-confuse ka, hindi mo alam kung sino dapat mong pakinggan, dapat mong sundin. Pero dapat talaga mong sundin, unang-una, what your heart's desire. What's your true passion? Intindihin mo kung ano nga ba talagang binigay sa'yo ng Diyos na nalalaman mo kaya mong exercise. Kung magagawa natin yung mga ilang category ko simula number 1 all the way to number 10, hindi mo na masyadong poproblemahin yung mga negative thoughts, visions, at vibes mula sa kung saan, mula sa kung saang source. Alam niyo yung ibig sabihin. So, kung natutunan niyo na ngayon yun, you will never let anyone steal your dreams. Kung ano ang pangarap mo, be it, panindigan mo. Huwag kang hihinto. Habang buhay, may pag-asa. Diba? Huwag kang hihinto sa kahit anumang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung ano yung pangarap mo, you should always grab it real tight and never let go. Nagigets yung ibig sabihin? Huwag niyong hayaang ipanakaw ang iyong mga pangarap. Kung ito'y mananakaw na kung sino, anong posisyon ng buhay mo ngayon? Ano magiging posisyon ng buhay mo later on kung lagi mo na lang ipapanakaw ang iyong pangarap? Di ba? Number 12, puta, pang isang dosena kung tutusin, dami ko pwedeng dito. Nandun na ulit tayo sa parang tulad yung sinabi ko sa number 11. Learn to have belief to yourself. Matuto tayong magkaroon ng tiwala sa sarili natin. Matuto tayo na, kaya ko to. Kaya ko yan. Maaaring wala akong alam ngayon, pero I know someday magiging ganito ako. Di ba? Maraming taong gustong yumaman, pero hindi nila alam kung paano mangyayari yon dahil nga wala silang tiwala sa sarili, di ba? Kung meron kang tiwala sa sarili mo, kahit na sabihin natin wala ka ngayon na parang medyo bankrupt ka o zero ka, kung meron kang tiwala sa sarili mo, papasok sa isip mo, lalabas sa bunganga mo, maririnig mo, geto ganyan, na keso one day magiging ganito rin ako. Magiging ganito rin ako kalaki. I just have to put my mind to it para maging ganito ako. Di ba? So, ganun yun. Di bali na mawalan ng tiwala ang ibang tao sa'yo. Huwag lang ikaw mismo mawalan ng tiwala sa sarili mo. Di ba? Laging yan, golden rules. Huwag kang mawawalan ng tiwala sa sarili mo. Tulad ng pagkawalan ng pag-asa, di ba? Tulad ng yung hinahayaan mong nakawin sa iyo ang iyong pangarap, di ba? Kung wala kang tiwala sa sarili mo, sino ang magtitiwala sa iyo kung hindi ka naman katiwa-tiwala, di ba? Kung gusto mong irespeto ka ng isang tao, matuto kang magmula muna yun mismo sa iyo, di ba? Paano ka pagkakatiwalaan ng tao kung mismo sarili mo hindi mo kayang pagkatiwalaan? Paano maniniwala sa iyo ang isang tao kung mismo ikaw wala kang tiwala sa sarili mo? Hindi mo di ba? Kumbaga parang wala kang love and respect sa sarili mo kasi hindi mo pinagkakatiwalaan sa sarili mo eh. Wala kang tiwala, di ba? So, you gotta have your own belief to yourself. Di ba? Ngayon, kung feeling nyo interesting, informative itong video na to, i-click nyo yung like button at i-click nyo yung subscribe button. The more na ginagawa natin to, the more na makikita nyo pangit kong pagmumukha. Hindi. Sana sa video na to ay medyo na-inspire ko kayo at sana hindi lang na-inspire, sana may na-drive ako kahit man lang isa sa inyo, di ba? Kasi napaka-helpful, napaka-importante at nakakatulong talaga to. Kahit kasi mismo sa akin, hindi ko sasabihin to kung hindi ko ginagawa, kung hindi ko ina-apply to sa sarili ko at hindi ko ina-apply sa asawa ko or whatever, di ba, sa mga taong close sa akin.
So, gusto kong i-spread yung ganitong klaseng kagandahan pagdating sa buhay natin, kung paano natin patatakbuhin ang buhay natin sa pamamagitan ng finding your purpose. Di ba? So, till next time, abangan nyo ang aking ilang pang video na kung saan, kung ano-anong pinagtuturo ko about financial stuff, about self-improvement, blah blah blah. Di ba?